Angel Locsin, may mga tanong kay Robin Padilla ukol sa mga pahayag sa Senado at dating paninindigan. Naging usap-usapan online ang aktres at humanitarian na si Angel Locsin matapos siyang magbahagi ng mahabang mensahe para kay Senator Robin Padilla, kasunod ng mga pahayag nito sa isang pagdinig sa Senado. Sa kanyang post, inalala ni Angel ang mga naging pag-uusap nila noon, kung saan sinabi niyang nagbahagi si Robin ng mga kwento tungkol sa pagsali sa isang armadong grupo sa kabundukan at pakikipaglaban para sa adhikain ng bansa na kanyang pinaniniwalaan. Sinabi niyang pinahahalagahan niya ang katapatan ni Robin sa pag-amin sa bahaging iyon ng kanyang nakaraan. Nagpahayag din si Angel ng ilang mga katanungan tungkol sa kasalukuyang paninindigan ni Robin sa iba't ibang issue. Tinanong niya kung bakit nanatiling tahimik ito noong siya ay nakaranas ng red tagging, sa kabila ng kaalaman umano ni Robin na hindi totoo ang mga paratang. Nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa mga prioridad ni Robin bilang senador, dahil marami sa mga Pilipino ang sumuporta sa kanya sa pag-asang magiging matibay siyang boses para sa komunidad ng mga Muslim. Sa kanyang pahayag, kinwestiyon niya ang pagsuporta nito kay Pastor Apollo Quiboloy at ibinahagi rin ang kanyang mga alalahanin ukol sa pananaw nito sa China. Noong mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namumundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. Sa statement mo na kahit papaano, natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakilala ko. At least, honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahon na red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan yung mga nangre-red tag. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Isa sa mga dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil inasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Quiboloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Isa ka sa pinakamakabayang taong nakilala. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala at hinangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinaanan. Galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik at nakapagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa ating Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na, kuya. Gising na. Hindi pa huli ang lahat. Sa huling bahagi ng kanyang mensahe, nagmuni-muni si Angel tungkol sa mga pagkakatulad ng kanilang mga personal na karanasan at nanawagan kay Robin na tandaang ang mga opisyal ng gobyerno ay may pananagutang maglingkod sa Diyos at sa sambayan ng Pilipino. Sa oras ng pagsulat nito, wala pang pampublikong tugon si Senator Robin Padilla sa pahayag ni Angel Locsin. Nagdulot ng iba't ibang reaksyon online ang nasabing usapin, kung saan nagpahayag ng magkakaibang pananaw ang mga netizen tungkol sa mga isyong binanggit ng dalawang personalidad. Ano po gusto niya? Una po, mga mahal kong kababayan, nandito po si Mayor, nandito po si Vice Mayor, nandito po ang inyong Governor, ang inyong gobyerno, nandito po ginagawa po namin ang lahat upang maharap po natin ito, pagsubok po sa atin. Ang hinihingi ko lamang po kung ano po yung mga pinapaalala sa atin at yung gustong gawin sa atin na dapat po natin gawin upang maiwasan po yung mga tinuturo sa una, makinig po tayo sa ating local government. Tandaan niyo po, nandito po kami hanggat kaya po namin tutulong po kami ng kiramay sa mga kababayan po natin na katulad po ngayon. Medyo masakit po. Masakit. Mabigat isipin, pamilya, medyo talaga pong nakakapanghina. Pero kailangan po natin lumaban, sabi nga po ni Mayor, ni Vice Mayor, kailangan po natin maging matibay. Ano yung ipinunta natin dito, Sen? May mga cash assistance na ibinigay? Nahiya ko na ako sabihin.
Kung ano na lang po siguro, moral support, po, pakikiramay, at maramdaman po ng mga tao na ninyo pong national government ay hindi po kayo nakakalimutan. Katulong po namin ang local government. After this segment, baka may mga other senators pa rin po sa inyong grupo na bibisita kasama pabalik dito. Opo. Ang mga inyong mga senador po, maging majority yan, maging minority, hindi po kayo nakakalimutan. Medyo ngayon lamang po busy sa impeachment na yan. Pero lahat po kami nakatutok po sa mga nangyayari sa atin. Lindol, nandito po kami. You mentioned about impeachment. If you would like to give a glimpse of info, kamusta na po? Ako po kasi mas mainam sa akin na ito ang bigyan natin ng attention. Itong mga nangyayari sa atin, buong Pilipinas na po ito. Kung hindi man Mindanao, sa Luzon po, grabe din ng bahan. Pero dahil duty po namin ng impeachment, ginagawa po namin din ang lahat para pakinggan ang defense at ang prosecution. Huwag po kayo mag-alala, kami po'y patas. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam!